Magandang umaga po sa ating lahat. Ang inyong pong lingkod, Nelson B. Gabutero. Itong aking farm, the Gabutero Organic Farm, ay matatagpuan dito sa Barangay Labunan, Bungabong, Silangang, Mindoro. Nag-start ako ng aking organic farming way back 2002 na kung saan yung aking mga waste material ng mga alagang hayop ay ginawa ko ng paraan para magamit ko sa aking bukirin. And 2014 na certified po yung aking farm, yung 15 hectares na certified organic farm na kung saan ay malaking katulungan para mapalaganap yung tinatawag nating organikong pagsasaka. Dito sa aming area, meron kaming tinatawag na integrated diversified farming system na kung saan ay gusto naming ipakita sa mga tao, sa mga farmers na gustong matuto ng pagsasaka na dapat bawat sulok, no, for every inch of the area, dapat mayroong gamit yung lupa. Hindi lang yung monocrop, ay kasi napakahalaga na kung tatlong halaman ang nakatanim sa isang lugar, kung malugi man doon sa isa, meron kayong pagkukunan pang dalawa. Sa isang lugar, pwede kang mag-alaga ng hayop sa taas, may poultry, sa baba, collection ng waste, gagawin mo organic, yung mga waste material ng hayop, and then gagamitin mo sa lupa, sa yung mga tanim na mga halaman. Itong area namin, the Gabutero Organic Farm, ay accredited din ito ng TESDA. So lahat ng programa ng pamahalaan ng agriculture, especially the rice production, dito namin itinuturo at kailangan ipakita namin yung makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. The latest technology nga namin ay yung pag-aalaga namin ng black soldier fly na kung saan yung larva noon ay ginagamit namin as pamakain sa aming alagang duck, sa alagang manok. Nung may baboy pa kami, pinapakain din namin sa baboy, pinaprocess namin, and then sa aming isda na alaga din namin, especially the tilapia and the African hahito. So napakaganda. No, lahat kasi ng bagay sa farm, kailangan mong pakinabangan para naman hindi mo namamalayan, may income sa ganito, may income sa ganong project. So napakaganda ang magiging takbo ng buhay kung lahat ng technology ay mai-adapt ng isang magsasaka. Isa sa component ng integrated farm, itong palay isdaan. One time, mahilig kasi akong mag-research, magbasa, I come across with the article na in Malaysia, gumagawa sila ng itong technology, yung palay isdaan na nandun sa kanilang palayan, yung mga alagang isda. So, I made my own design na i-modify ko yung kanilang technology. Sa halip na magkahalo sila doon sa area na pinapasok mismo at walang provision for during, kasi sa palay kailangan mong patuyuan din para ma-induce yung tillering, no? Gumanda yung performance ng palay. Kailangan control mo lang yung tubig, no? Pagka sinuplayan mo ng tubig, tataas siya. Pag tumaas yung tubig, papasok ngayon doon sa palayan yung mga tilapia, yung mga isda. Pagpunta ng mga tilapia doon sa loob ng rice field, kinakain nila yung mga nabubulok na dahon, yung mga napipisyang kuhol, yung mga insekto, at yung mga tumutubong damo. Para may palitan sila the palay and the tilapia. During the time na yung tilapia nasa loob ng palayan, 4 to 5 days na may tubig yon, nandun yung tilapia sa loob. At napakaganda kasi during this day, maraming waste material din ang nire-release ng tilapia. It will serve as an organic fertilizer sa ating mga tanim na palay. Dito, usually karamihan tinatanim namin dito ay yung black rice. But then, meron ding nagtatanim ka one time dito ng red rice. And then yung aming dinurado. Walang problema kahit na anong variety. Basta ang importante ay nakalinya yung pagtatanim para nga madaling pasukan ng tilapia pagka may tubig na yung farm. Sabi nung iba, hindi naman maganda yan. Pero pag nakita nila yung performance ng aming palay dito, ay talagang naiengganyo din sila. Sana mayroon din daw sila. Kailangan lang kasi sa palay isdaan, mayroon ka talagang supply ng tubig. Ito ay talagang pinag-aralan ko. May gate kami doon, water gate, na kontrolado yun. So, kung kailangan namin pataasin ng tubig, isasara, full sara. And meron kaming 4 na free flowing na nagsusupply ng tubig dito. So, kinabukasan, mataas na yung tubig. So, pagdating sa level na dapat hindi lalampas sa palay, yung pagka malit pa yung palay, dapat hindi malampasan yung dahon kasi naapektuhan. So, kailangan control mo yung taas ng tubig. Pag nag-harvest na ng palay, would you believe na a matter of 3.5 months,
nag-harvest kami ng palay, malalaki na rin yung tilapia. Due for harvest na rin yun. May kita ka na sa tilapia, may maganda ka pang kita sa itananim mong palay. Ako mismo ay gustong-gusto kong pangalagaan yung ating kalikasan. Kailangan talagang properly na natuturuan yung mga farmer natin kung anong kahalagahan ng pagbabalik ng mga organic material sa ating bukirin. Kaya dito, pinapakita ko sa kanila. Wala kaming sinusunog, wala kaming itinatapon basta-basta, basta lahat ay may paglalagyan at may pakinabang lahat ng biodegradable waste namin dito. And suportado ako ng ATI, no? With our director, Pat Andrew, during the time, bago pa lang siya, talagang all-out support siya kasi nakita din niya na itong project na ito ay kapaki-pakinabang. And thanks! Maraming salamat sa ATI dahil sa kanila na simulan ko kaagad itong propose ko noon na palaisdaan.